grabe po yung trato sa kanya ng ano niya, ng girlfriend niya. Nahihirapan pa rin siya mag-let go, mag-move on. So siguro ganun nga talaga pag nagmahal ka ng sobra, kahit anong bagay na gawin sa'yo. Somehow, bibigyan mo pa rin kahit sobrang hirap. Yun po, abad po siya doon. Tapos, briefly, paano ka nag-start as a singer? Actually, na-influencehan lang po ng mga friends ko kumanta. Pero may na po ko sa music. Pero hindi po ako kumanta. Na-develop lang po siya. Nag-start po ako mag-live stream ng pandemic. Tapos, doon po, na-develop lang po yung boses ko sa mga... kasi po, araw-araw po ako nakanta. Tapos, yung mga idol ng artist, nakuha ko rin po sa kanila yung technique po nila, para na-observe ko po. So, yun, thankful lang din po ako na nakuha ko yung mga techniques nila. So, tapos sumali ka dun sa apply ng contest first summer apply. Yes po. Ano yung apply? And kailan to? ano po siya, uso po siyang live stream nung pandemic. Ano po siya, live stream sa phone. So, opo, ano po siya, live streaming app. Tapos meron po mga ipapa-contest po sa mga agency ko, mga ganun po. So, sumali po ako sa isang streaming contest. First summer ako doon. Yes po. And then sumali ka dun sa Idol Philippines. Yes po. Kailan yun? I do. 2019 po. Wala pang pandemic na. Yung season 2 po, ano na po siya, pandemic na po siya. Okay. Yung, Hindi ka nakapasa? Hindi po. Ano po, siguro sa lesson ko na rin po yun na importante po talaga yung song choice tsaka preparation po. Kasi nung time po na yun, wala po akong experience kumanta sa live audience ko. So, yung kaba ko, napakataas po yung kaba ko. Up to the point na hindi ko pa nakakontrol ng vocals ko. So ngayon po yung pinapractice mo, yung build ng confidence sa stage para maging komportable po. Ang judges na si Regine, si Vice. Hindi po. Sino? Yung season 2 po is si Jane, si Moira, si Chito po, tsaka si Chito Miranda. Opo, ano season 2 po? Sino ba? Chito Miranda, Moira, Regine, tsaka si Gab. Hindi ko si James Lee. Si Gary yun, si Gary. Gary siya. Oo, Gary din siya. Gary siya. Doon sa apat na yun, may natatanong meron akong nagsagita na hindi isang bagay na hindi mo makakalimutan. Sino sa apat? Ano yung sinabi sa'yo? Siguro yung sinabi din po ni Chico na yun po, hindi naman po kailangan sobrang pulido para magaling po. Kasi may kanya-kanya po tayong technique. So, if meron pong bagay sa inyo nakakaiba, that's what makes you unique po. So, yun po yung hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin. Yung uniqueness po, yung distinctiveness po. And then, for my last question sa'yo, nalaman ko favorite ko si Benson Boone. Hindi ba si Benson kung mag-perform sexy, ang suot niya hapit na kung ano-ano yung bukol-bukol. Kung ba kaya mo mag-perform na ganyan? Kasi ano pa, nung nag-start pa lang po siya, nakilala ko po siya na chill lang po siya. Hanggang sa nag-develop po na naging gano'n siya. So, hindi ko lang po, siguro po, depende po yung future kung ano po mangyayari sa style ko po, yun po. Pero, we'll see po. Hindi ko natin masasabi. And super last, kasi nakita ko ang favorite ng puro foreign singers, Justin, Bruno Mars, si Ed, Sean, at saka yung si Benson. Wala kang paborito local artist? Meron naman po, pero sa kanila, yung mga singer po ng mga foreign, sa kanila po kasi ako natuto. Siguro dahil po sa ibang bansa po ako lumaki, so siguro doon po nakuha yung mga western songs, kaya siguro sila po yung influence ko. Saan bansa ka naman? Sa UAE po. UAE? Ilang years ka tumira doon? 10 years po ako doon. From what age to what? From 8 years old to 70 years old. Because nag-work with the parents? Opo. Thank you and congratulations. Thank you po. Thank you. So, pasok mo muna sa iba. Thank you. Josh, you would like to ask?
Josh. Hindi pa. Josh muna or... Yes, Sige. Josh Mercado from ABS-CBN. Host ah. Ikaw na rin ang host. No, it was for ABS. For hire and parents. Can you share that inspired sa decision? Sino yung influence? Influencers. Ako po, yun ako, since sinabi ko kanina sa bio ko po, ako pa yung nag-start na kumanta nung bata pa po ako. Pero hindi pa po ako nagpagaling. Kumbaga, na-enjoy ko lang po yung pagkanta. Alam ko po sa sarili ko na may boses po ako. Pero hindi ako magaling. Yun po. And then, habang lumalaki po ako, and then yun nga, na-enjoy ko lang yung pagkanta. And then, nag-join po ako sa choir. And then, dun po mas na-training din yung boses ko. Kaya, ang genre ko din po is more on souls po, ganun. And then, yung part na ako na naging R&B ako kasi na-enjoy ko po talaga yung mga kulot-kulot. And then, hanggang ngayon, nadala ko siya. And then, napapasok ako dito sa ABS-CBN sa Star Music kasi nag-auditions kay Tito and kay Directory. And then isa ako dun sa pinag-audition niya and then thankfully and then natanggap kami. Ayun. Doon ko yun po yung sila hanggang ngayon ako. Actually, realize ko ngayon lang sa family ko pala namin na singer, matito sa banda din sila. But what triggers me the most para mag-join, pursue yung career ko. Nag-start na ako audition sa mga agency para modeling or artist na gano'n. Napasok ako sa isang management before, which is puro singer yung mga kasama ko. May nag-audition din naman po ako singer, but parang kala ko talent na, papakita mo lang ka na talent ko, but parang inay ko person na. So mas na-trigger ako doon, mas na-enjoy ko yung music kasama yung mga kaibigan ko na nakilala ko na sa agency na rin. Tapos, when na-stop din siya, but nakilala ko po si Direk Rolly, yung manager ko namin, Rolly Carigaw. Siya pwede po siya akin. Sabi ko po kasi parang gusto ko din mag-P-pop naman. But, sabi ko tanggal ko para sa P-pop. But, sabi niya, nagawa siya ng boy group. But eventually, hindi siya na-work. But, tinulungan niya ako makapasok sa ABS-CBN Star Music. And I'm so thankful for the opportunity. Yes po, kami po yung sulat ng mga kanta po namin. Kaya natanggap po talaga kami as an artist ng Star Music. Ano po yung as a singer ka versus sa singer-songwriter? Based as experience yung sinusulat niyo or from your friends or what? Siguro po para sa akin naman, pinakaiba niya pag singer ka, tapos singer-songwriter ka. Kapag songwriter ka rin po kasi mas madali mong i-express yung kanta. Mas naiintindihan mo yung bawat detalye ng ginagawa kanta. So, mas maganda mo siyang ma-deliver at mas ma-express mo. So, feeling ko yun yung advantage kapag singer-songwriter ka. Tapos, kinanta mo yung sarili mong kanta mismo. Mas alam mo yung meaning behind that song. So, mas ma-deliver mo sa that tao. Gusto mo ipahiwala sa kanta. Ayun po, ako naman po is una po na nag-audition kami sa Star Music. Nag-doubt po ako sa sarili ko kasi syempre, ang una pong binigay sa aming assignment is kailangan po namin mag-compose ng sarili naming kanta. And nung time na yun po, alam ko po sa sarili ko na singer lang ako, na hindi ko po kaya magsulat ng sarili kong kanta. And then, ayun, challenge ko na lang din yung sarili ko kasi ando na din naman ako since wala namang mawawala kung susubukan ko. And then, ayun, grabe lang talaga kumilos si God sa buhay ko kasi binigyan niya ako ng libang talent sa pagsusulat din ng kanta. And then, ayun, nakapagsulat ako ng, nadami na din kami nasulat. And then, ayun, hanggang na pili yung kanta kong gabay. And then yung pre-produce and then nirelease din. And then yun, siguro masarap din or advantage din talaga sa artist na maalam ka magsulat ng kanta kasi mas parang dun mo mas napapakita yung musicality ng pagkatao mo or kung paano mo din mas sabi ni Kyle, mas ma-express mo yung sarili mo or yung kung ano yung mas nilalaman ng puso mo. Kasi madalas po, pag composer ka, syempre kailangan po natin hindi lang basta isip lang yung ginagamit po natin. Syempre kailangan po natin gamitan ng puso para po mas di mo lang po maramdaman, kundi maramdaman din po yung nakikinig na mga tao po. And last na, as singers, ano po yung parang dream mo for your career? Like
like halimbawa sa Spotify, makasama sa top 10 or sa Billboard, ano yung for your career? Well, di na po ako plastic. Gusto ko mag-top 1 yung kanta ko talaga. Like, it's a dream kasi. So, baka mag-dream na ano lang. So, doon na ako sa gusto ko mag-top 1 yung kanta ko. Gusto ko na po makikita. Ayun, ako naman po, kung ibibigay din po ni God sa akin na maging successful or sikat na singer po ako is hindi ko po tatanggihan. Talagang gagawin ko po yung opportunity para lang po din sa pangarap ko. Kasi yung pangarap ko naman po sa pagkanta is hindi ko lang naman po ito ginagawa para sa sarili ko is para din po ito sa lalo sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at yung mga taong naniniwala din po talaga sa akin. So syempre sila yung nagbibigay ng inspiration sa akin para mas magpatuloy ako sa pangarap na gusto ko pong gawin. We have questions from Nico or Nico. Same question. So, yun po, yung sinabi din kayo, wala ng plastikan. Basta, yung pinaka-main ano po talaga pangarap is top 1, global. Pero ang pinaka-gusto ko lang po talaga is ma-appreciate po ng mga tao yung songs ko and maka-inspire po ng iba. Kasi tulad po sa akin, hindi po kami songwriter, mga singer lang po kami. Pero given the opportunity, sinubukan po namin and turns out po na kaya naman po pala namin. So, gusto rin po namin ikalat yung ganong message mo na huwag mo muna i-hold yung sarili mo. Subukan mo muna, tapos doon mo makikita yung result if kaya mo naman o hindi. So, yun po. We have questions from Charlie from Pilipinas. So what I read, kwento lang ng inspiration and then how was your creative process? Ayun, yung song ko po na Gabay, yun po ay, nung una po siyang sinulat since sabi ko nga po kanina, hindi po ako songwriter talaga before. So, kailangan ko po magkaroon ng inspirasyon. So, ang ginawa ko po, since ako naman po ay single, since ang pagkakompose ko ng kanta is kailangan natin humugot ng, kumbaga may mapaghugutan po tayo. So, nag-imagine na lang po or nag-base din naman po ako sa experience ko since single nga po ako. Ina-expect ko po kasi parang kung gagawa po ako ng kanta is yung something na hindi po masakit. Pero mas parang maniniwala ka sa love. Kumbaga, yung song po talaga is about sa isang tao na hindi po niya pa kaya ulit umibig. Pero since dahil may dumating pong tao sa kanya, kumbaga, magiging partner niya is ito yung naging gabay sa kanya para magtiwala ulit or maniwala ulit sa pag-ibig. Kasi yun nga, since may parang yung past niya po is hindi po maganda yung nangyari sa past niyang partner. So, dun po pumasok yung, kumbaga yung song ko is all about hope din po talaga. And then yung love, kumbaga yung parang transformative love po talaga. Yung po, yung sa akin naman po, yung hindi minahal. Actually, it's reminder to everyone. Lalo na yung mga tao niloko. Paano ko muna ginawa siya? Actually, tingnan mo, yun mo na pala. Paano ko siya ginawa? Actually po noong una, dapat pop song yung gagawin ko, yung i-release ko. But it turns out na gusto nila kung paano ko pinantay maging sino ka man itong launching ng 5 fingers ko. So sinabi nila, why not try ka ng something ballad or something pop ballad kahit ganun. So yun po, parang 3 days bago kami mag-meeting, kailangan makapag-present ako ng another song. So yun po, naisip ko yung hindi minahal. Kasi well, based on experience na din naman. Siyempre lahat mo siguro tayo sa panwalo ko, di ba? But ayun pa, gusto ko ng something hindi siya sobrang sakit. But also a reminder na para maging way ako na i-remind yung mga tao na nasaktan na it's okay na hindi tayo minahal, hindi natin sila kailangan balikan. Ang kailangan natin is mahalin natin yung sarili natin. So yun yung message ng banda. Kaya yung guwapo mong yan, loko ka na. Oo, ba't ganun? Marami na nga po eh. Ilang things ko na natapos mo Yung sa akin po, actually, sinabi noon parang Thursday, Friday, tapos nagawa ko lang siya, naisip ko lang siya, Sunday ng madaling araw, tapos hanggang Monday, parang ginagawa ko siya yung kanta. Yung melody, yung lyrics na po, bago ipasa sa akin.
Ayun, same lang din po, isang gabi lang po. Siguro dahil po siguro sa pressure kasi kailangan na po namin magpasa ng bago namin compose na kanta. Pero dahil nga po din sa pressure na yun, isa po siya sa nakatulong sa akin para makompose ko po yung kanta yun. And then nagulat din po ako sa sarili ko kasi yung gabay po isa po siya sa nagandahan ko po na compose ko na kanta na isang gabi or isang upuan ko lang po siya ginawa. And then na-enjoy ko po talaga yung lagay ng melody po dun sa song na yun. Sa akin po, siguro yung chorus part, kung nagawa ko po siya siguro 5 minutes lang po. Pero sa the rest, inabot din po ko ng mga 5 days, 3 days, kasi hindi po kasi ako magaling mag-express ng words. So, nahihingi din po ako ng opinion ng ibang tao. So, kung ano po yung magandang term na sabihin, kasi para hindi po bago yung pakinggan ng mga galupar ko. So, ayun po, kasi, ayun po, tas based po siya sa dahan-dahan is, so yun nga po. Natapos ko po siya 5 days. Tapos, ako rin po yung gumawa ng melody since nagigitara po kasi ako. Parang pumasok na po siya bigla sa utak ko na what if gawa kaya ako ng song na iniwan, tapos nasaktan na siya, pero hindi pa rin siya makapag-let go. So, yun po yung pumasok sa isip ko. Yun po, tinatay ko na po. Thank you po. Hello po, congratulations sa second lahat. Thank you. So, mag-manifest po kayo ng album, the solo album. Ano pong genre yung gusto mo i-focus? Ano pong klaseng kanta yung gusto mo mag-perform na kayo? I-share na yun. Yung genre po. Opo, genre. Sa akin po is, siguro mag-focus na lang din po ako talaga sa advantage ng boses ko or sa genre ko, which is yung R&B po. Kasi since yung R&B po is soulful po siya, and then at the same time, na-enjoy mo po yung kung paano mo siya kantahin at yung nakikinig din, enjoy din nila yung bawat melody, ng kanta, and kaya gusto ko po maging R&B din po talaga yung if ever magkakaroon po ka ng album po is more on R&B or soul music po. Ako naman po yun, gusto ko pa in the future. Gusto ko din mag-try ng mga pop dance, so mga ganyan ko. Something na bukod sa, ngayon ko kasi medyo ballad po yung release, pop ballad. But next time, gusto ko po mag-release ng something danceable naman na pwedeng sayawin ng ibang tao para ma-enjoy din naman nila at the same time. Siguro sa akin po for now, mag-stick po ako sa indie pop. Pero once na natapos ko na po yung phase na yun, gusto ko naman po R&B rock. So, gusto ko naman mag-wala sa stage. Para may naman kasi yung indie pop po medyo mga acoustics na po, mga chill. So, para iba naman, mag-flip lang yung genre. So, yun po. Since lumalaki na kayo Obi, nagkanito po kayo Obi ng artist na inspire? Okay. Sa akin po, sila Casey Tandingan po talaga, Michael Pangilinan, yung mga R&B singers din po talaga kasi na-enjoy ko din po talaga yung mga music po nila. Sila po yung naging inspiration ko ng mga artists na nakatulong din sa akin para ma-develop ko yung vocal skills ko po. Sa akin actually marami, okay lang po. Yung sa akin po, una-una si Gary. Gusto ko po yung how he performs sa stage. So, idol po siya, parang si Sarah Lee, parehas po sila, iba po sila grabe, nag-iba sila about ng performance sa stage. Also, sa mga latest po, gusto ko din po sana sila Maymay, Baki, tsaka si TJ Matardo po. Grabe yung pagsusulat na yun. Ano po, heads up po. Grabe yung respeto ko yung TJ. Siguro sa akin po si Zach Tagundo po, tsaka si Arthur Nero. So, siguro po, sila po yung mga Philippine artists po na nilook up ko po ngayon. Ay, tsaka yung andin pala, yung Santis Lola. Isa rin po sila sa ina-idolize kong bata kasi parang ano po sila. Kasi meron po silang distinct sound na medyo iba po sa ibang bands ng mga dito po sa OPM. So, yun po, Santis Lola, Zach Tagundo, and Arthur Nero.